Yung isi-share ko po yung sa ano. Share ko na po ito nung nakaraang linggo. Yung 7 factors and rapture of faith. Yung about po sa 7 thunders and rapture of faith. Sabi dito sa Revelation chapter 10 verse 1 to 6. Yung sabi doon na there will be no more delay. Diba? There will be no more delay. Yung Revelation 10 verse 1 to 6, yung quote doon na there will be no more delay. Yung ibig sabihin ng delay is more yung parang walang pagpipigil. Yung rapturing faith, dito sa 3 to 7, meron tayong kapahayagan, tatlong kapahayagan na nagbibigay ng Diyos. Yung una is yan yung kapahayagan, kaganapan, at saka yung katuparan. Yung kapahayagan, kaganapan, tapos katuparan. So dito sa there will be no more delay, yung 3 to 4, ito yung sabi mo yung 7 thunders. 7 thunders. Tapos, sabi dito na 7 thunders utter their voices. So, si John, di ba yung kung sinabing delay, pag sinabing delay, yung sa Tagalog niya ang tracing pagpipigil. So, yung nangyari dun sa kay John, nakalimutan ko ang verse na. Sabi doon na, John almost write it up, pero the angel told him na. So, yan yung verse 4 po. Yan yung sabi doon, itong told him na, nakarelate siya doon sa tinatawag natin kaganapan. Kasi di ba may tatlo, yung kapahayagan, kaganapan, at katuparan. So, pagdating doon sa kaganapan, hindi siya pinahintulutan ng anghel na isulat yun. Kasi nga, meron tayong tinatawag na delay. There will be no more delay. Meron siyang kailangan pagpipigil. Ay dapat merong walang pipigil dun sa kung ano yung detalye na nakasulat dun sa propesya. Yun pala. So dito sa 8 verse 1, yung 8 verse 1, yung prophecy dito sa 8 verse 1, ito yung uttered. Yung uttered their voices. Sabi na when he opened the 7 seals, and then sabi there was silence in heaven. Yung ibig sabihin ng silence in heaven, ito yung purpose ng 7 thunders. Sabi na when he had opened the 7th seal, there was a silence in heaven. So yung silence in heaven, ito yung purpose ng 7 thunder na yung 7 thunder siya yung magbubroke ng silence. Kaya nagkaroon nun. Kasi nga, di ba, thunders. So, dito naman sa 6 to 1. Yung 6 to 1, opening of the 7 seals. Ayan yung opening of the 7 seals. Tapos yung 8 1, opening of the 7 seals. Sabi doon, merong pinakita yung lion roared. Tapos yung pangalawa, 7 thunders uttered. Punong ngayon doon sa mighty angel. Hindi ko na po yung drawing. Yung mighty angel, sino yung ngayon binabanggit na mighty angel dito? Si Brother JP. Sino yung mighty angel? Sino yung mighty angel doon sa church ni Brother Gan? Yung ba namin angel? Angel? Sino? Sino yan? Yan, tama. Archangel yan. Yung mighty angel, kumbaga, in specific answers, pag in specific nga yung answer is, tama yun na siya ay archangel. Pero ang sabi doon, ang mighty angel na represent ng tinatawag natin Christophany. Christophany. May H yun, diba? Ayan, Christophany. So yan yung si Michael, tapos si Gabriel. So diba si Gabriel sa Gospel, tapos si Michael sa War. So ano ba yung ibig sabihin ng Christophany? Yung ibig sabihin ng Christophany is yung position na merong katulad ni Kristo.
Di ba? Meron siyang ganun. So, yan, yung mighty angel, at nandun din yung seven spirit. So, yung seven spirit, ito po yung attributes ng God. So, ibig sabihin, kailangan, yung seven spirit na to, yan. Revelation chapter 5 to 6, di ba, isinubo na siya. So, yung seven eyes naman, kapag sinabing seven eyes, ito yung prophetic ability. So, sinabi nga, di ba, na si Brother Branham, yung gumaganap na there will be no more delay. Ayan. Si Brother Branham yung gumanap ng there will be no more delay. Siya yung naghayag noong 1963. There will be no more delay po. Apo. There will be no more delay. So, kumbaga dun sa chart niya, di ba, andito yung seven church ages. Yung Laodicea, dun niya hinayag dun sa 1963. Pero ang narinig ko po kasi parang hindi siya kompleto. Kasi meron pang kadugtong na fivefold ministry. Tapos dinugtungan, there will be no more than seven thunders and rapturing faith. Ano po, sabi doon na, ayun, yan, kailangan ng seven eyes, kasi yun yung prophetic ability. So, yung prophetic ability, kailangan mo yun para maintindihan yung seven thunders. Ngayon po, papaintindihin ko na lang po. Ayun, so papaintindihin ko na lang. Yung seven seals, yung seven virtue. So, yung seven virtue, alam naman po natin yung seven virtue hanggang sa 1 to 7 hanggang temperance. So, yung fruit of the spirit, di ba, meron silang seven virtues dito. So, kapag yung understanding natin about the seven thunder is rapturing faith, pwede siyang maging partially na tama. Kasi nga, sabi ni Brother Branham, katulad ng sinabi ni Brother Branham na yung seven thunders daw ay nagbibigay ng rapturing faith. Katulad nung, hindi ko pala pero paliwanag ni Brother Jackson. So, yung seven virtues or fruit of the spirit, ito yung nagbibigay ng characteristic dun sa rapturing faith. So, kung sa chart ng eternity to eternity 1 hanggang 8, and yung mighty angel, sa end time vision, yung seven thunders, ito yung seven seals, seven virtues, seven doctrines, and seven men. Sa end time version. Pero sabi dito na yung seven seal, yan yung rapturing faith. Yan yung progressive na understanding natin. Pero, bago mo nga siya maipasa, kailangan mo ng seven fundamental doctrines, yung selyo, kailangan mo siyang maintindihan. So, ngayon naman, paano nga po natin i-define yung ibig sabihin ng lightning, ng lightning, thunder, at saka voice. Tanungin po natin si Sister Janelle. Ano po yung definition ng lightning? Definition ng lightning at thunder, tsaka voice. Lightning lang po. Lightning lang. Ganun. Strike. Ano siya? Ayan, yung ibig sabihin ng lightning, di ba yung kumbaga sa spiritual na application, yung message na, di ba, mabilis siya. Ibig sabihin, yung lightning, di ba, nag-i-strike siya, parang mabilis yung pagliwanag niya dun sa sky, or kahit dun sa ano. So, ibig sabihin, pag once na nag-appear yun, it will disappear immediately. So, kailangan mo agad siyang ma-memorize, kailangan mo siyang mapag-aralan, kasi nga, nasa Laodicea yung panahon na tayo. At sabi doon, there will be no more delay. Kailangan hindi ka nagpapahuli. Kaya yung sabi ng lightning. Yung thunder naman po, ito yung message. Yan yung resulta ng lightning. Pero kapag hindi mo nga siya naiintindihan, sabi, merong tatlong minensyon sa Revelation chapter 4 to 5. 5 to 6, sabi na there's mention, the seven spirits before there's of God. Before the throne of God. Same dun sa mention ng 4 to 5. Ibig sabihin, yung thunder, parang siya, yung ibang tao, yung hindi bride, yung hindi future bride ni Kristo, hindi nila maiintindihan yun. Ibig sabihin, thunder lang yung narinig nila, pero hindi boses ng Diyos. So, kumbaga sa spiritual, narinig lang nila, pero hindi nila naiintindihan. Ganun.
Ayun. So, dating na, di ba si John, si John, na-prevented na, di ba niya na isulat yun dahil nga, di ba sa mystery to those who are not bride. Pero si John kasi, isa siyang bride, kaya naintindihan niya. So, itong mighty angels, sabi ng ko po kanina, yan yung tinatawag natin metaphoric understanding. Yun lang po. Praise the Lord. Ano? Ano ang Tagalog ng ano ang Tagalog ng rapturing? Ano ang Tagalog ng rapturing faith? Madalas kasi natin yon na nababanggit. Pero syempre, para din dun sa ano ba yung rapturing faith in Tagalog? Rapturing faith, parang sabot ko po na Tagalog na basic, pananampalatayang kaligtasan. Kaligtasan, pananampalatayang. Hindi ko pa alam sa Tagalog. Pananampalatayang makapagliligtas? Opo, parang gano'n. Kasi rapture. Pananampalatayang makapagpaangat. Ang kapag-rapture. Okay na po. Okay, next. Wala na bang mag-ano? Wala nang mag-ano? Last minute,